Guys, welcome again to my vlog. So today is Sunday. Hindi na kami magsisimba kasi nakapagsimba na kami kahapon Saturday. And sobrang na-busy ako ngayon kasi inayos ko yung kabilang kwarto namin kasi sabi ko ang dami naming kalat and malapit na akong manganganak. So dapat kong ayusin to bago ako manganak. Ito na yung itsura niya. Ayan, nalinis ko din sa wakas. But, merong mga konti-konti, binacuum ko na din yan. So, yung iba hindi ko na nilabas muna sa mga Tupperware kasi hassle. Yan, ito yung mga basura na kailangan namin itapon. Iniisip ko kung hihintayin ko si Daddy makauwi or ako na magbababa mamaya. Okay, susunduin ko din si Daddy mamaya. Hindi siya nagdala ng sasakyan kasi nga sobrang lamig ngayon. Nagma-minus 27 kami tapos feels like minus 29 ba or 30. Hindi ko sure pero sobrang lamig ngayon. Luluto lang ako ng munggo. May munggo ako dito para makapaggulay naman kami at makapagsabaw kasi yung mga anak ko gusto nila ng sabaw para makakain sila ng sabaw. Ang problema nga lang, wala akong kamatis and wala akong spinach. So siguro, dadaan kami mamaya ni Daddy sa No Frills para bumili ng gulay. Alam nyo guys, ngayon na malapit na akong manganganak, ang grabe yung acid ko ngayon. Para akong laging nag-a-acid yung sikmura ko. Kaya lagi ako umiinom ng tubig. Ang mahirap nga lang kapag lagi ako umiinom ng tubig. Ihi naman ako ng ihi. Sana manganganak na talaga ako kasi 38 weeks na din naman ako. So pwede na ako manganak talaga anytime. And sana pag i-aain na ako ni Doc ay lumambot na yung cervix ko or nag-open na talaga siya para pwede na akong manganak anytime. So mamaya susunduin ko si Daddy. Iiwan ko lang yung mga bata dun sa mama ko para para hindi ko na sila kasama, para hindi na din ako mahihirapan sa kanila kasi minsan si Alicia pagkasama siya, iyak siya ng iyak dun sa sasakyan minsan late si Daddy makakauwi kaya ako na lang ang aalis mamaya. Sexy naman yan. Sexy naman ang bebe ko na yan. Nandito na ako sa sasakyan. Kinabit ko na yung lagayan namin ng lagayan namin ng cellphone para hindi ako mahihirapan pag naka-video ako. So, nai-drop ko na yung mga bata. Pupunta na ako kay Daddy but wina-warm up ko muna yung sasakyan kasi matagal siyang hindi nagamit, mga ilang araw din. So aalis na ako guys. So wala gaanong sasakyan ngayon kasi pag linggo wala gaanong sasakyan at saka sobrang lamig ngayon kaya yung mga tao ay nakatago. Nagtatago ang mga tao kapag sobrang lamig. Malapit lang naman yung yung work ni Daddy, mga 5 minutes drive pag ganitong walang traffic. Pero pag traffic, abutin minsan ng 10 minutes drive. So dito na ako guys sa work ni Daddy. Maaga pa ako, so meron pa akong time dito na mag-warm up ng sasakyan kasi malamig pa din yung sasakyan. Para pagpasok ni Daddy ay medyo mainit-init na yung car namin. Tika muna tayo. So, I'm going to share kung ano yung mga realization namin nung dumating kami dito sa Canada. And ito ay naka-base lang ito sa experience namin. Experience ko is iba din sa experience ng iba. So, kung meron mang kakaiba sa experience namin ay yun ay iba-iba din tayo mga nararanasan dito.
pagdating dito sa Canada. So, ang number one na realization namin talaga na pagdating dito sa Canada is maganda ang snow, guys. Like, maganda talaga siya. As in, maganda siya tignan kasi nga maputi. And syempre, galing tayo sa tropical na na bansa, galing sa Pilipinas. Eh, hindi naman natin naranasan yung ganon. Meron mang naranasan sa mga MOA, ano yung mga lugar dyan na may mga fake na mga snow, pero as in pagdating talaga dito maganda siya. As in nag-enjoy kami talaga na naglaro agad yung anak ko ng snow, pero pag tumagal siya gusto mo na talaga isumpa. As in gusto mo na isumpa yung snow, like gusto mo na mag-summer, like gusto mo na nang makaranas ulit ng init kasi sobrang lamig talaga. As in, sobrang lamig. Tapos, andito pa kami sa Winnipeg. Ang Winnipeg kasi is nasa ano kami, banda. Probinsya kami. Malamig talaga dito kami. As in, minsan, nung pagdating namin, naranasan namin nag-minus 40, nag-minus 30. Alam mo yon, bigla kang salang ng ganun kalamig. As in, mahirap. Maganda lang ang snow kapag baguhan lang. Pero pag tumagal na, gusto mo na talagang hello, pwede bang hiwala na lang snow? Yung kalmado lang sana yung weather. Pero hindi, kasi nandito kami ngayon sa Winnipeg. Lagi-lagi talagang ganun. Ang second na realization namin pagdating dito sa Canada ay mabibili mo lahat ng mga gusto mo. Like, kung gusto mong bumili ng sasakyan na gustong-gusto mo talaga, as in mabibili mo. And kahit anong gamit na gusto mo, mabibili mo kung masipag ka lang. Like, gusto mo ng mga branded na mga gamit, mabibili mo lahat dito. Magmasipag lang at saka wag lang tatamad-tamad sa trabaho. As in, kaya mong bilhin lahat ng gusto mo. Pero, if ever naman nasa mga minimum wage ka lang, syempre, gusto natin naman na umangat-angat yung sahod natin para hindi tayo mag-double, triple job. Kasi dito, maraming trabaho. Kung gustuhin mo lang talaga na magtrabaho, as in, kayang-kaya para lang mabili yung mga gusto natin sa buhay. Kasi sa Pilipinas, 'di ba, pag bumili tayo ng sasakyan, kailangan muna natin ng mag-ipon, kailangan muna natin may pera talaga kasi pag pumasok ka sa dealership, minsan hindi ka pinapansin. Dito, pag pumasok ka sa dealership, pag-aagawan ka, like kahit sino mga agency na gusto lumapit sa iyo, pag-aagawan ka kasi kung kaya naman ng sahod mo, kayang-kaya mong bumili dito ng sasakyan. But yun nga, kailangan pa din na maging wise kasi minsan pag nagkakamali tayo na kumuha tayo ng sasakyan, hindi naman pala kaya sa budget natin kasi syempre may mga basic needs pa tayo. Pangatlo na realization ko dito sa Canada ay pantay-pantay ang tingin ng mga tao. Alam mo yung hindi mo mahahalata na yung kahalubilo mo pala ay sobrang yaman. As in, hindi mo mapapansin na mayaman pala yung ibang tao kasi mayaman o mahirap dito is pantay. Like, hindi ka i-discriminate na mahirap ka lang, dito ka lang. Yung alam mo yung gaya sa atin na merong mall, alam mo yung pag sa Trinoma ka, mayaman ka. Pag pumunta ka ng BGC, mayaman ka. Yung mga ganon, wala dito yung ganon. Hindi namin, nung pagdating talaga namin, sabi ko nga sa asawa ko, grabe no, parang ang pantay ng tingin ng mga tao dito kasi kahit saan ka pumunta, kahit sino yung kasalubong mo, alam mo yun, magtatanong sila sa'yo, how are you? How are you doing? Ganon. Ang dami talagang namamansin. Like, kahit na mga street na people, namamansin din sila. Yung mga mayayaman, namamansin sila. Walang yaman o hirap dito sa Canada. Ang pang-apat na realization ko is work-life balance dito. Ang mga Canadian ay yun ang ginagawa nila, work-life balance. Hindi sila sumusobra, magtrabaho talaga na as in nabubugan talaga. Though merong iba na hinahabol yung mga bills,
Like kung meron na silang bahay na gusto nilang tapusin kaagad na bago sila mag-retire, yung mga ganon. But mostly talaga work-life balance sila. And ang kagandahan dito guys, kahit na holiday, kahit na Pasko, ang mga mall talaga ay nagsasarado. Alam mo yung binibigyan nila ng chance naman yung ibang mga minimum wage, yung mga nagtatrabaho sa mall na mag-celebrate ng mga occasions. Like mag-o-open ang mga mall pero hanggang 6 PM lang, yung hindi sila yung hanggang gabi talaga. Alam mo yung bibigyan talaga ng chance yung mga tao na ma-celebrate lahat ng occasions. Dito ay kung oras mo nang umuwi talaga, kahit na 1 minute, 2 minutes, papauwiin ka talaga ng boss mo. Hindi ka pwedeng lumagpas kasi law dito yon. Kaya work-life balance, as in kung oras mong pumasok, dyan ka lang sa oras mong pumasok kasi hindi naman po pwede yun na sobrang aga ka kasi mahuhulog yun na overtime ka agad. Tapos kung time mo nang umuwi ka na din kaagad kasi kung lalagpas ka na din, mahuhulog din yun na overtime. Hindi po pwede yun dito. Yung panglima na realization ko is kahit wala ka experience, kahit anong experience mo pa, or kahit wala nga talaga, as in wala ka experience, matatanggap ka kahit saan ka mag-apply. But mostly natatanggap sa'yo kapag baguhan pa lang dito sa Canada ay yung mga siguro mga fast food gaya ko, Wendy's, ganon. Hindi na ako hinahanapan ng work experience gaya ng pag nasa Pilipinas tayo, hahanapan tayo ng work experience. Tapos, yun lang. Pagka mag-apply ka, tatawagan ka for interview, kinabukasan start ka kaagad. Ganon dito. Wala nang NBI din. Wala nang chichiburichi. Basta meron ka lang ikaw, sarili mo mismo, nandyan ka, okay na sa kanila yun. Ang kailangan lang pala is yung tinatawag nila dito na SIN at yung bangko mo lang. Kasi kailangan yung bangko kasi nga doon ipapasok nila yung sahod mo. So yun lang, wala nang iba. Kasi hindi na kailangan na magpapa-medical ka pa, magpapa-NBI ka pa, magpapa-police clearance ka pa, wala nang ganon. So pang-anim na realization ko is ang education natin sa Pilipinas ay baliwala dito. Like kasi kung mag-apply ka dito ng trabaho, ang mas inaano nila is yung skilled mo. Kung gaano ka ka-skilled. Like hindi ganon ka big deal dito kung college graduate ka. Kasi mostly nga dito ng mga bata ay pagka gusto na nila magtrabaho, pwede na silang magtrabaho kahit hindi pa sila nag-college. So, ang mga bata dito ay meron silang choices na kung gusto ba nilang mag-proceed kaagad sa college or gusto ba nilang magtrabaho kaagad. Kaya yung iba, kung napapansin mo, 18 years old pa lang, 17 years old ay nagtatrabaho na dito. May sarili na silang trabaho. So ang nangyayari, ang iba naman kung gusto nilang magtrabaho while nag-aaral, yun ang ginagawa kasi minsan ang aral dito ay hindi lahat 4-year degree. Yung isang ka-work ko, 1 year lang yung work niya, ay yung college niya. So, meron na agad siyang trabaho or nursing assistant kaagad siya sa hospital. So, yun ang kagandahan dito, guys. Hindi kailangan na, kailangan 4-year degrees ka. Kung meron ka lang na 2 years, 1 year, pwede na dito. As in, ganun kaganda dito. Ang pampito ko na realization guys ay ang healthcare. So alam naman natin lahat. So alam natin na kahit sa Pilipinas pa dati alam namin na ang healthcare talaga dito ay napakaganda. Though sinasabi nila na binabayaran nyo naman yan, binabayaran nyo ng tax kaya libre kayo. But alam mo yon, grateful na din kami kasi at least yung tax namin may napupuntahan, like napupunta sa healthcare, napupunta sa mga benefits, as in maraming benefits dito sa Canada. Na-realize ko talaga yung healthcare dito nung nanganak ako. And every check-up ko, wala akong binabayaran ni kahit piso, ni kahit ano.
wala akong binabayaran. Kahit laboratory ko, pupunta lang ako dun sa laboratory, kukuhanan ka lang ng dugo, kahit ilang dugo pa yung kukunin nila, wala talaga akong binabayaran. Kasi ang ganda talaga ng healthcare nila dito. Nung nanganak ako, wala din akong binayaran, yung parking lang, as in, wala talaga akong masasabi. Kung mababash man ako dito, kasi marami ding iba na sinasabi na, binabayaran nyo naman yan, malaki yung tax sa Canada. So, okay lang sa akin. As in, grateful na din ako na kahit na nagbabayad ako ng ganun kalaki, as in, meron pa din akong nakukuha, diba? Na meron pa din akong nakukuhang benefits para sa family ko, para sa akin. Alam mo yun? Ang pangwalo ko naman na realization ay mawawala ang hilig mo sa OOTD, sa makeup, though sa skincare is hindi na ganun din ka, alam mo yun, ka-expensive. Like gaya sa Pilipinas dati na kailangan, tantad ako dati sa mga tantad ako dati sa skincare. Dito is moisturizer lang, okay na ako, alam mo yun. Guys, bahay na kami ngayon. Nagluluto ako ng munggo. Baboy ang ano ko. Tapos, andito na yung mahal na hari ko daw. Naputol yung vlog ko. Kanina ko kasi inano ko nung papunta ka na dun sa sasakyan, naputol ko yung ano. Oo. Nanonood na naman ni Kuya Inag. Idol. Ayan. Si mama pala, pa-message nga kung gusto niya munggo. Nalimutan kong sabihan kanina Guys, gutom na ako kasi kanina napagod din ako. Napagod ako magligpit. Ano? Ay, sus, kakain ka mamaya. Ito, nakabili ako ng spinach sa No Frills kanina. Yung substitute ko ng malunggay. Kapag wala akong malunggay na nabibili, spinach yung nilalagay ko. And wala kaming nakitang chicharon din. Kayo kay daddy. Sige na, come on. Go to daddy. Elisha, hindi pwede dito kasi mapapasok ka. Sige na. Ngayong mga bata, kami na lang ni daddy natira dito sa pinatulog na namin kasi may pasok si kuya bukas, and then kumakain ako ng champorado. Tapos alas 10 na, kailangan na din namin matulog maya magkaano. So hanggang dito na lang yung vlog namin, guys. See you to our next vlog. Don't forget to subscribe, like and share and comment kung ano yung mga any suggestions niyo sa mga video or mga tanong ninyo. So yeah, see you to our next vlog. Bye bye.